Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Tungkulin natin bilang mga hukom ay hindi maaaring talikuran. I'm Irrelevant. not yet done. Sustain. Okay, Not Your Honor. leading. I have to object. Overruled. Objection, Your Honor. Wow. We are ready, Your Honor. Respectfully appearing. We now proceed to trial. Buong bansa nakabantay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nito ay ang pagbuhos ng samut-saring impormasyon sa social media. Kaya sa dami ng post, videos at opinion online, paano nga ba natin malalaman kung alin ang totoo at alin ang mga haka-haka lamang? Suriin natin ang ilan sa mga usapin tungkol sa impeachment trial at himayin natin kung ano nga ba ang sinasabi ng batas. Makasaysayan ang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong July 6, 2026. Dahil sa unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas, isang nakaupong vice-presidente ang nililitis ng Senado. Ang impeachment ay isang espesyal na prosesong politikal para imbestigahan ang mga reklamo laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Sa madaling salita, sinusuri dito kung ang isang opisyal ay dapat manatili o tanggalin sa pwesto para sa mabibigat na krimen at misconduct. Pero teka, lahat ba na nagtatrabaho o nakaupo sa gobyerno ay pwede i-impeach? Ang sagot? Hindi! Sino-sino nga ba ang mga impeachable officer? Ayon sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, sila ang mga pwedeng ma-impeach. Ang Pangulo, ang Pangalawang Pangulo, ang mga miyembro o mahistrado ng Korte Suprema, ang mga miyembro ng Constitutional Commissions gaya ng Civil Service Commission, Commission on Audit o COA, at Commission on Elections o COMELEC, at ang Ombudsman. Ibig sabihin, kung hindi kasama sa listahang ito ang isang opisyal, hindi impeachment ang paraan para mapanagot siya, kundi pwedeng sampahan siya ng reklamo sa regular courts, Office of the Ombudsman, o Civil Service Commission. Ano-ano ang grounds o batayan para sa impeachment? Sa ilalim ng konstitusyon, may 6 na impeachable offenses. Una, culpable violation of the Constitution o tiyak at malinaw na paglabag sa konstitusyon. Ikalawa, treason o pagtataksil sa bansa tulad ng pakipagsabuatan sa kaaway ng Pilipinas. Ikatlo, bribery o pagtanggap ng suhol kapalit ng pabor o kapangyarihan. Ikaapat, graft and corruption o paggamit ng posisyon para sa pansariling interes at paglabag sa mga batas laban sa korupsyon. Ikalima, other high crimes. Ito ang iba pang mabibigat na krimen na nagpapakitang hindi nakarapat-dapat ang isang opisyal na manatili sa kanyang pwesto. At panghuli, betrayal of public trust. Tumutukoy naman ito sa mga kilos na sumisira sa tiwala ng publiko, tulad ng matinding pang-aabuso sa kapangyarihan, seryosong kapabayaan, o mga gawaing taliwas sa inaasahang asal ng isang mataas na opisyal. Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, may 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Ito ay ang paggamit ng pondo at irregularidad umano sa liquidation ng confidential funds ng OVP at DepEd na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Pangalawa, ang tungkol sa hindi maipaliwanag na yaman, maging ang hindi makatotohanang pagdeklara ng yaman niya at ng kanyang asawa sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, at ang hindi niya umano pagdadivest ng interest sa mga negosyo nang maupo siya sa pwesto. Pangatlo, ang tungkol sa pagbibigay umano ng regalo ni VP Duterte sa ilang opisyal ng DepEd para mahikayat na hindi sundin ng mga batas hinggil sa procurement noong siya pa ang Education Secretary. At ang grave threats o mga pagbabanta dahil sa live broadcast noong November 2024 kung saan hayagan niyang sinabi na ipapapatay niya umano sina President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sa unang araw pa lamang ng impeachment trial, nagkaroon na agad ng debate kung sino nga ba dapat ang presiding officer ng impeachment court. Sa botong 12-8,
naihalal bilang presiding officer si Senator Chis Escudero. Giit ng mga senador na pabor sa pagkakatalaga kay Escudero, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasabing ang Senate President ang posible lamang na maging presiding officer sa impeachment trial. Ang nakalagay lang sa saligang batas na kailangan na yung Chief Justice ang mag-preside kung ang Presidente ang nagtra-trial. Ngunit kung ibang opisyal ang nagtra-trial, silensyo po ang ating saligang batas kung sino mag-preside. Para sa iba pang impeachable officials, walang tahasang itinuturo ang konstitusyon, kaya nakabatay ang Senado sa sarili nitong mga tuntunin sa paglilitis. Kasalukuyang may nakabinbing petisyon sa Supreme Court mula sa mga kaalyado ni VP Sara na kung may kwestiyon sa otoridad ni Escudero na mamuno sa impeachment court at hiniling na ipatigil ang paglilitis. Sa ngayon, wala pang inilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema, kaya si Escudero pa rin ang nananatiling presiding officer. Pero kung sakaling matanggal si Escudero bilang presiding officer, magkakaroon ito ng malaking epekto sa takbo ng trial. Maaaring pansamantalang maantala ang paglilitis at posible rin umanong questionin ang bisa ng ilan sa mga naunang desisyon at kautosang inilabas habang si Escudero ang presiding officer. Marami ang nag-aabang sa impeachment trial. Kaya nang hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang unang araw ng paglilitis, agad itong naging usap-usapan. Ang tanong, obligado nga ba na umattend ang nililitis o respondent sa isang impeachment trial? Ayon sa Senate impeachment rules, hindi obligado na umattend ng hearing ang respondent. Sapat na ang kanyang defense team o kanyang mga napiling abogado para kumatawan sa kanya. Bagamat pumunta si VP Sara sa Senado noong ikalawang araw ng pagdinig, hindi siya pumunta sa hearing, kundi ay nakipagpulong lamang sa kanyang mga abogado. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. On the verified complaint for impeachment against His Excellency President Joseph Ejercito Estrada. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na hindi personal na dumalo ang isang respondent sa impeachment trial. Noong paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada, ang kanyang mga abogado ang kumatawan sa Senado. Dahil Pangulo ang nililitis noon, si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. ang nag-preside sa impeachment court alinsunod sa konstitusyon. Si dating Chief Justice Renato Corona naman ay piniling dumalo at nagbigay pa ng sariling testimonya. $82 accounts. Mula sa usapin ng attendance, dumako naman tayo sa pinakamalaking tanong ng publiko. Ano ang pwede maging hatol kay VP Sara? Ayon sa konstitusyon, guilty or not guilty ang pwede maging hatol ng impeachment trial. Maraming kumakalat na post online na kapag na-convict daw ng Senado ang vice-presidente, automatic ay makukulong siya. Hindi ito totoo. Ang impeachment ay hindi criminal case. Hindi nauuwi sa pagkakulong ang hatol ng impeachment trial. Ang layunin nito ay alamin kung dapat ba bang manatili sa pwesto ang isang opisyal. Kung makonvict, matatanggal sa pagka-vice-presidente si Duterte. Maaari ding maghatol ang Senado ng karagdagang parusa ng perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal na humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Ibig sabihin, hindi na siya maaaring tumakbo sa anumang posisyon o maitatalaga sa anumang tungkulin sa gobyerno. Pero pwede nga ba siyang makulong? Kapag natapos na ang impeachment, maaari pa rin magsampa ng hiwalay na criminal o civil case sa mga regular na hukuman kung may sapat na ebidensya laban kay Duterte. Ang pag-uusi pagkatapos ng impeachment ay hindi lalabag sa double jeopardy na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Ayon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng 1987 Constitution, bago mapatunayang guilty sa impeachment case, kinakailangan ng 2/3 majority ng lahat ng miyembro ng Senado. 16 na senador ang dapat bumoto ng guilty sa kahit isa sa articles of impeachment para makonvict si VP Sara. Pero maaapektuhan nga ba ang botohan ngayong may 3 senador na hindi makasama sa paglilitis? Nilinaw na Senator Chis Escudero na kahit anong mangyari, hindi bababaan ng threshold. 16 pa rin ang botong kinakailangan. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This is the prevailing law today, and whether we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse.
because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. And should the Supreme Court, who possesses the sole authority to interpret the Constitution, Pero pwede bang baguhin ng Senado ang kasalukuyang nakasaad sa rules of impeachment? Sa saligang batas kasi, walang maaring i-convict sa impeachment kung walang 2/3 boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Yung problema natin kasi yung 3 senador ay hindi maaring sumabay sa trial dahil nakadetain o nagtatago. Ngunit senador pa rin sila. Pero oras ng botohan na sa conviction, kasama sila sa bilang ng 2/3. Isa pa sa mga naging sentro ng diskusyon ang mga ebidensyang ginagamit sa paglilitis. Nag-viral ang claim na wala raw silbi ang mga photocopy ng mga dokumentong inihain ng prosecution dahil hindi raw ito ang mga orihinal na kopya. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng batas? Sa ilalim ng Rules on Evidence at batay sa mga desisyon ng Korte Suprema, kabilang ang Lastimosa ruling, maaaring tanggapin ang duplicate o photocopy bilang ebidensya kung walang lehitimong pagdududa sa pagiging tunay ng orihinal na dokumento. Sa kaso na People versus Lastimosa, pinayagan ng Korte Suprema ang paggamit ng photocopy ng death certificate ng biktima bilang ebidensya. This is not a certified true copy. Bagamat tutol ang depensa dahil hindi ito ang orihinal na dokumento, the objection of the counsel for respondent is overruled. nagpa siya ang korte na maaari itong tanggapin dahil walang sapat na dahilan para questionin ang pagiging tunay na orihinal. Settled now, 2019. Photocopy now is considered as an original, Your Honor, please. Ibig sabihin, hindi dahil photocopy ang isang dokumento ay otomatiko na itong walang halaga sa paglilitis. Ang pagtanggap o pagsasantabi rito ay nakabatay pa rin sa umiiral na mga patakaran sa ebidensya. Tungkol dyan sa paggamit ng photocopy, mayroon ng Supreme Court decision dyan na itong photocopy ay maaaring gamitin sa trial como ebidensya as good as original unless it can be shown na mayroong defecto ang kopya. But presume na the same as original yan, kaya admissible na yan sa latest decision 2025 ng Supreme Court. Hindi lang mga senador, abogado at opisyal ng gobyerno ang may papel sa impeachment. Tayo ring mga mamamayan ay may mahalagang tungkulin, ang bantayan ng proseso at alamin ang katotohanan. Dahil sa panahon ng social media, isang maling impormasyon lang ang maaaring makaapekto sa pananaw ng milyong-milyong Pilipino. Dahil ang impeachment ay hindi lang usapin ng politika. Ito ay usapin ng ating konstitusyon, ng pananagutan ng mga nasa kapangyarihan at ng bawat mamamayang may karapatang malaman ang katotohanan. Ako si Karen Gonzalez, Just Facts.